Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Bagsak ang balikat akong umupo sa tabi ng kama mula nang umalis si Jared. Hindi ko naman talaga balak na umalis. Gusto ko lang lumabas sa kwarto niya. Hindi ko akalain na ganun pala kasama ang ugali niya. Sayang ang kagwapuhan niya. Napakasama ng ugali. Di man lang niya naman ang kabaitan ni Lola Sinon. Nag-aalala din ako para kay Lola. Gustuhin ko man siyang bantayan sa ospital. Baka kung ano pang isipin ng Jared na yun. Alam ko na hindi niya ako tanggap, pero hindi ko naman inaasahan na wala pala siyang alam tungkol sa akin dahil wala namang sinasabi si Lola sa akin. Pinahid ko nangingilid kong luha. Harap-harapan niya akong tinanggihan sa Lola niya, kaya wala akong choice kundi ang subukan na kausapin si Lola. Marami na akong pinagdaan ng sakit, lalo pat hindi ko pa rin mahanap ang totoong nag-iwan sa akin sa bahay ampunan. Palagay ko, kalahati ng buhay ko gusto kong buuin. Pero kung mapipilitan akong pakasalan siya, siguradong hindi rin ako magiging masaya. Dahil hindi naman kagaya ko magugustuhan niyang babae. Kung pasadahan nga niya ako ng tingin, lalong nanlilit ang tingin ko sa sarili ko. Malalim na ang gabi, pinasya kong matulog na lamang upang magkaroon ako ng lakas na kausapin si Lola. Kinabukasan, tunog ng phone ko ang gumising sa akin. Pasikat pa lang ang araw kaya siguro inaantok pa rin ako. Venus, bakit naman hindi mo sinabi sa akin? Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang boses ni Khalil. Kaagad akong tumayo at tinungo at binuksan ang glass na pintuan sa veranda. Pansin ko din ang boses ni Khalil. Parang paus ito. I'm sorry, Kal. Biglaan din naman ang lahat eh. Wika ko. Ni minsan ba hindi ako naging mahalaga sa'yo? Naramdaman kong umiiyak siya dahil naririnig ko pa ang pagsinghot niya. Ano ka ba? Siyempre mahalaga ka sa akin, Kal. Pero hindi ko kayang tanggihan si Lola. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Pero pangako, kakausapin ko siya na pabalikin na lamang niya ako dyan. Dahil hindi naman ako gusto ng apo niya eh. Paliwanag ko sa kanya. Mahal kita, Venus. Agad akong napako sa sinabi niya. Kung alam ko lang na mangyayari to, noon ko pa sana sinabi sa'yo to. Kung alam ko lang na aalis ka na lang dito nang walang paalam man lang sa akin, sana tinik ko na yung risk. Sana sinabi ko sa'yo yung tunay kong nararamdaman. Ramdam ko sa boses niya ang pagsisisi at nasasaktan ako dahil alam ko kung gaano siya naging mabuti sa akin. Pero hindi ko inaasahan na aamin siya ng ganito. Khalil, mahal din naman kita. Matinong babae? Sinong matinong babae ang iiwan ng lalaking mahal niya kapalit ng kaginhawaan? Napalingon ako sa likuran ko dahil sa narinig ko. Hindi ko inaasahan na nasa kwarto ko na pala si Jared at nakikinig sa usapan namin. Pero wala yun sa akin dahil kilala ko ang sarili ko at alam ko ang dahilan kung bakit ako naririto. Pinatay ko ang phone ko at hinarap siya. Hindi ko na kailangan tanggapin pa ng paulit-ulit ang pagtapak mo sa pagkatao ko, Jared. Kaya sabihin mo sa akin kung kailan uuwi si Lola para makapagpaalam na ako. Matalim ang titig na pinukol niya sa akin, pero hindi ako nagpatinag. Kailangan kong protektahan ang sarili ko dahil walang ibang may kakayahan na gawin yun kundi ako. Nang uuyam niya akong tinignan. Kaya batat na atat kang umuwi dahil sa lalaki mo. Tapos kapag hindi pumayag si Lola, babalik ka ulit rito. Anong palagay mo sa akin? Tumatanggap ng second hand? Lumapit ako sa kanya at nginisian ko siya. Alam mo, Jared, huwag ka na magtaka kung bakit iniwan ka ng girlfriend mo. Dahil kahit sinong babae, walang makakatagal sa ugali mo. Singhal ko sa kanya. Pero hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Mabilis niya akong hinilat sinandal sa likod ng malaking pinto. Dinig ko pa ang malakas na paghampas ng likod ko kaya napangiwi ako. Hinawakan niya ang isa kong kamay, ang isa naman nakahawak sa leeg ko.
kaya mahigpit kong hinawakan ng kamay niya na nasa leeg ko. How dare you? Kagabi, sinampal mo ko. Pinalagpas ko yun. And now you're talking to me like you know me? Wala kang alam sa pinagdaanan ko, Venus. At dahil ginalit mo na rin lang ako ng tuluyan, magdasal ka na. Bitahon mo ako! Ikaw ang magdasal dahil masama ang ugali mo! Maras niya akong binitawan. Napaubo ko dahil napadiin ang hawak niya sa leeg ko. Malalaman mo ang tunay kong kulay kapag nakasama mo na ako. Sisiguraduhin kong gagapang kapaalis ng pamamahay na to. Madiing sabi niya sa akin na nagbigay sa akin ng labis na pangamba. Pero hindi ko yun pinahalata. Kapag nakita niyang mahina ako, siguradong lalo pa niya akong tatapakan. Pagkatapos niya akong pagbantaan, lumabas na siya ng kwarto. Napapikit pa ako dahil sa malakas na paglagabog ng pinto. Napahawak ako sa dibdib ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa takot. Binigyan lang niya ako ng dahilan kaya lalong hindi ako pwedeng manatili ng matagal dito. Kailangan kong makaalis at bumalik sa bahay ampunan kung saan ako nababagay. Hindi ako lumabas ng kwarto pero may nagdadala sa akin ng pagkain. Kaya maghapon akong nagkulong ng sarili ko dahil baka makita ko na naman siya. Sinabi din ni Manang sa akin na mamayang gabi pa daw uuwi si Lola. Pero mahina pa rin daw ito at hindi daw pwedeng ma-stress at bigyan ng sama ng loob. Hindi ko tuloy alam kung paano ko aalis kung ganun ang kalagayan niya. Pero susubukan ko pa rin dahil hindi ko kayang tumagal pa sa malaking bahay nito kasamang lalaking yun. Kinagabihan, naghanda ako sa pagdating ni Lola, pati mga gamit ko nakahanda na rin. Si Jared daw mag-uuwi kay Lola at nasa kwarto na daw ito. Dahan-dahan ako nagtungo sa kwarto niya. Nakakailang katok pa lamang ako, pinapasok na ako ni Lola. Nurse ang nagbukas ng pinto at iniwan din kami. Lola, nangingilid ang luha kong lumapit sa kanya. Apo, mabuti naman pinuntahan mo ako kaagad. Patawarin mo sana si Jared, iha ha? Masyado lang kasi siyang nasaktan nun sa ex niya. Kaya siya nagkakaganon. Pero alam mo, napakabait nun at masunong rin. Mahinang sabi ni Lola. Hinawakan ko ang kamay niya at umupo ako sa tabi niya. Okay na po ba kayo? Nag-aalala po kasi ako sa inyo eh. Patawarin niyo po ako, Lola. Hindi ko po napigilan ng sarili ko kaya po nasampal ko nga po niyo. Naiiyak na wika ako sa kanya. Ano ka ba? Tama lang ang ginawa mo para magising yan si Jared. Pakiusap. Bigyan mo siya ng pagkakataon, iha. Mabuting binata ang apo ko. Nagkaganon lang siya dahil iniwan siya ng girlfriend niya. Pero sigurado ako babalik din siya sa dati. Pero Lola, hindi niya po ako gusto. Nakayukong sagot ko sa kanya. Wala na akong choice kundi sabihin yun kay Lola. Dahil pakiramdam ko hindi siya papayag kung aalis man ako at babalik sa ampunan. Anong sinasabi mo, Apo? Nabigla lang daw si Jared. Pero sabi niya pahayag na daw siya na may kasal sa'yo. Wika ng Lola na ikinagulat ko. Ito ba yung sinasabi ni Jared kanina? Pagkatapos kong kausapin si Lola, kaagad akong bumalik sa kwarto. Gusto ko pa sanang ipagpilitan sa kanya na uuwi na lamang ako sa ampunan. Pero alam kong masama rin ang lagay niya. Hindi naman kaya ng konsensya ko kung lumala pa siya. Dahil sa akin, napamahal na rin ako sa kanya. Pagkarating ko sa kwarto, bumuhat sa akin ang mukha ni Jared. Sa tingin ko katatapos lang nitong maligo dahil basa pa ang katawan nito habang suot ang puting tuwalya na nakatali lang sa bewang nito. Natigilan pa ako na makita ko ang kabuuan niya dahil napakaganda din ang katawan niya. At ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng katawan ha. Wala man lang ako nakikitang taba. Kahit saan. Puro muscles lang. Inaamin kong nakadagdag din yun sa appeal niya, bukod sa gwapo niyang muka. Pero nagtatago doon ang masamang ugali niya. Tama nga sila, hindi lahat ng may perpektong anyo, magandang pag-uugali. Jared, pwede ba tayo mag-usap? Seryosong saad ko na maisara ko ang pinto. Bakit? Kunot noong pinapunan niya ako ng tingin. Please, ilipat mo ako sa ibang kwarto. Habang hindi ko pa nakukumbinsi si Lola, ayoko nakikita kita dito. Kaya ako na lang ang nilipat. Saad ko.
Tumingin siya sa akin at malalim na naman siyang nakatitig, kaya kinabahan na naman ako. Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni Grandma na pahayag na ako magpaksal tayong dalawa? Sagot niya na ikinagulat ko. Kahapon lang pinagtatabuyan niya ako. Tapos ngayon sasabihin niyang pahayag na siya sa gusto ni Lola Senon na ikasal kaming dalawa. Jared, kung tungkol ito sa pagbabanta mo sa akin, huwag mo nang ituloy. Alam kong ayaw mo sa akin at ganun din naman ako sa'yo. Kaya susubukan ko pa rin kausapin si Lola. Wika ako sa kanya. Lalabas na sana ako ng pinto para hindi ko makita ang pagbibihis niya. Nang bigla niya akong hawakan. Nanlaki ang mga mata ko nang bumaba ang tingin ko sa kanyang katawan. Pababa sa kanyang pagkalalaki na ngayon ay wala ng tabi. Oh my God! As in G! As in G na G! Anong ginagawa mo? Inis na singhal ko sa mukha niya. Pakiramdam ko, nag-init ng tuluyan ang aking muka dahil sa nakita ko. Bumilis din ang tibok ng aking puso sa di ko malaman na dahilan. Nang maramdaman kong paglapit ng mukha niya sa akin. At sinong gusto mo? Yung katawagan mong lalaki? I already told you, baby. Hindi ako papayag na basta ka nalang umalis dito. Pitahon mo ako! Singhal ko sa kanya. Pero lalo niyang hinigpitan ng hawak sa kamay ko. Iniwasan kong mapunta ang mga mata ko sa baba dahil nararamdaman ko na yun sa manipis na suot kong pajama. Ibibigay mo rin naman ang sarili mo sa akin, di ba? Bakit hindi pa ngayon? Baka sakaling magbago ang isip mo at ma-realize mong mas magaling ako kaysa sa lalaking yun. Pakiramdam ko nagtayuan ang lahat ng balahibo ko. Hindi lang sa batok, nang kabigin niya ako palapit sa kanya. Sa uri ng tingin niya sa akin, pakiramdam ko inaakit niya ako. Kakaibang pakiramdam ang unti-unting bumalat sa aking katawan. Ngunit pilit kong pinaglalabanan. Pinigilan ko ang sarili ko kahit gahibla na lang ang layo ng mukha at katawan namin. Kung sa ugali lang ang pagbabasihan ko, walang-wala ka kahit katiting sa kalingkingan ni Khalil. Matapang nasabi ko sa kanya. Nalusaw ang pang-aakit sa titig niya at napalitan yun ng galit. Galit na naghahatid sa akin ng matinding takot nang mabilis niya akong kabigin. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla na lang niya akong halikan. Jared! Pilit ko siyang nilalayo, pero kaya-kaya niya akong ikulong sa matigas niyang braso. Never ever compare me to anyone. Galit na singhal niya sa akin. Naramdaman ko na lang ang marahas na paglapat ko sa malambot na kama. Tama na! Naiiyak na pigal ko sa kanya. Mabilis siyang pumatong sa akin, hinalikan ulit ako. Pilit kong tinitikom ang bibig ko dahil nararamdaman kong gusto niyang palalimin ang halik. Ngunit kinagat niya ang labi ko. Nalasahan ko pang mainit at maalat na dugo. Kaya lalo ako napaiyak. Hindi ito ang gusto ko. Puro galit at pagnanasa ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Lalo pa akong naiyak ng pilit niyang tinatanggal ang saplot sa katawan ko. Tama na! Ano ba? Sigaw ko. Kahit anong gawin kong suntok ko sipa sa kanya, hindi ko magawang makawala. Nasasaktan na rin ako dahil sa marahas niyang pagkilo sa ibabaw ko. Hanggang sa tuluyan na niya natanggal ang lahat ng saplot ko sa katawan. Pinagyaman niya ang mga matang tinignan ng aking kabuoan. Jared! Tama na! Please! Pagmamakaawa ko sa kanya. Pero naging bingis siya sa pakikiusap ko. Inilapit niyang muli ang mukha niya sa akin at hinalikan ng leeg ko. Habang ang dalawa niyang kamay, walang sawa sa paghima sa dibdib ko. Jared! Sigaw ko. At alam kong umaalingaw-ngaw sa kabuuan ng kwarto yon. Tinulak ko siya ng buong lakas. Ngunit lalo lang niyang inipit ang katawan ko. Naramdaman ko ang kahandaan niya na kumikiskis sa akin pagkababae. Bumaba ang marahas niyang halik sa leeg ko pababa sa dibdib ko. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak, ngunit tila magkaiba ang reaksyon ng katawan ko sa isip ko. Pero hindi maaaring mangyari ito dahil aalis na ako sa mansyon nila. Nanginig ang katawan ko sa ginawa niya. Nang bumaba pang halik niya, ay pilit ko naman siyang tinutulak hanggang sa umakyat ulit siya sa labi ko. Sinubukan niyang ipasok ang pagkalalaki niya sa gitna ng aking hita. Kaya napasigaw ako sa sakit. Alam kong malaki yun at natatakot ako dahil wala pa akong karanasan. Jared! Please wag mong gawin to. Maawa ka naman sa akin. Please! Umiiyak na pakiusap ko sa kanya.
Sobrang sakit ng ginawa niyang pagpupumilit na may pasok ang pagkalalaki niya. Naramdaman kong natigilan siya at dumilat ako at nagtama ang paningin naming dalawa. Please, tama na. Pakiusap. Umiiyak at nangihina akong sambit sa kanya. Holy shit! I'm sorry. Pero hindi kita hahayaan na lumipat ng ibang kwarto. Sambit niya. Hindi na niya tinuloy ang tangka niya. Bagkus ay mabilis siyang umalis ng kwarto, suot ang roba. Naiwan ako umiiyak at naaawa sa aking sarili dahil sa kanyang ginawa. Pero kahit ganon, nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi niya tinuloy ang balak niya. Ayokong sa ganitong paraan makukuha ang puring iningatan ko sa mahabang panahon. Minsan kasi naiinis ako sa pagiging madaldal palaban ko kaya napapaaway ako ng ganito. Nang umalis si Jared, isa-isa kong pinulot ang mga damit ko. Nagbihis ako ng panibagong pares ng t-shirt at pantalon. Kailangan kong makaalis dito sa lalong madaling panahon. Natatakot ako kay Jared. Nalilito ako sa pinapakita niya sa akin. Pero siguro dala na rin ng galit niya, kaya niya nagawa yun. Pinuntahan ko si Lola sa kwarto. Nagbabakasakali ako na makakausap ko siya at makukumbisi ko siya na bumalik na lamang ko sa ampunan. At least doon tanggap ako, may nagmamahal sa akin. Gusto ko rin kausapin si Khalil ng personal. Alam kong galit pa rin siya sa akin. Gusto kong magpaliwanag ng maayos. Dahil mahalaga pa rin sa akin ang pagkakaibigan namin dalawa. Buo na ang loob kong kumbinsihin si Lola. Kaya alam pagpasok ko sa kwarto, mahimbing na siyang natutulog. Sabi ng nurse, kaiinom lang daw niya ng gamot. Wala akong choice kundi bumalik sa kwarto. Inaantok ako kaya natatakot ako na baka pumasok ulit si Jared. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit ayaw niya akong ilipat ng kwarto. Gayong alam ko namang namumuhi siya sa akin. Tapos pinagtangkaan niya pa ako. Ang katotohanang nakita niya ang lahat sa akin ay lalo nagpapadagdag sa pagkailang ko sa kanya. Ano ka ba, Seth? Nakaupo ko sa gilid ng kama nang magbukas ang pinto. Senyorita Venus, pinapabigay po ni Senyorito Jared. Inabot sa akin ni Manang Teresa, isa sa 4 na kasambahay nila. Kaagad kong kinuha ang malaking paper bag, pagkatapos ay nagpaalam na siya sa akin. Ayaw ko man tignan kung ano ang laman noon. Ay nakita ko ang note sa gilid ng paper bag, kaya kinuha ko yun at pinatong sa kama. Magsuot ka ngayong gabi. 8 p.m. susunduin kita. Kinuha ko ang laman ng paper bag. Isang itim na mermaid off-shoulder dress na may makinang ng mga diamante sa buong harapan at may mahabang hiwa sa kanan na hita. Grabe ang mahal nito. May isang pares din ng kulay itim na stiletto na sa tingin ko 3 inches ang haba. Napakaganda. Bukod doon may nakita din akong isang kahon. Binuksan ko at napanganga ako sa mamahaling gold necklace at earrings. Pinakatitigan ko pa kung totoo nga ito pero imposibleng hindi dahil hindi naman siguro siya bibili ng peking alahas. Totoo? Binaba ko ang hawak kong box ng alahas. Anong intensyon niya sa pagsama sa akin? Paano kung hindi ako sumunod sa gusto niya? Hindi kaya magalit na naman siya sa akin? Napabuntong hininga na lamang ako. Matapos na nangyari kanina, gusto niya akong isama sa party na hindi ko alam kung para saan. Never pa ako nagsuot ng ganitong damit at hindi pa rin ako nakakapunta sa kung anumang party. Sigurado akong hindi yun basta-basta dahil sa napakagandang damit na gusto niyang isuot ko. Parang gusto ko nalang tuloy tumakas at wag nang magpaalam kay Lola. Anong gagawin ko? Masyadong maiksi ang pasensya niya. Paano kung magalit na naman siya at lalo lamang kaming hindi magkasundo ng kumag na yun? 1.5 oras bago mag 8:00. Nagdadalawang isip pa rin ako. Nakasuot ako ng roba, kagat-kagat ang dulo ng kuko ko. Ano ba? Sasama ka ba o hindi? Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung magagawa ko ba to eh. Palakad-lakad ako sa kwarto nang biglang bumukas ang pinto. Senyorita, si Bubbles po. Siya po mag-aayos sa inyo. Pinadala po siya ni Sir. Nakangiting wika ni Manang. Sabay mukan sa akin na magandang babae. Hi, Miss Venus. Napakaganda mo nga pala. Kahit wala kang makeup, kabog na yung beauty mo.
Wika niya sa akin na ikinagulat ko. Saka ko pa lamang nalaman na bakla pala siya, pero ang ganda niya ha. At mas malaki pa ang dibdib at balakang niya sa akin. Hello, naiilang akong umiti sa kanya. Hindi ko maiwasan na pasadaan siya ng tingin. Ay naku, Miss Venus, huwag mo na akong tingnan ng ganyan. Peke lahat ng nakikita nyo. Nakatawang sabi niya sa akin. Tipid akong umiti. Umpisahan na po natin. Pagagandahin ko pa kayo lalo para maglaway yung si Sir Jared. Dagdag pa niya na ikinapula ng mukha ko. Pero kahit pagandahin pa niya ako at bihisan, di pa rin mawawala ang katotohanan na galing ako sa ampunan at ayaw sa akin ni Jared. Babos, pwede bang Venus na lang itawag mo sa akin? Saka hindi ko sigurado kung a-attend ako sa party na yun eh. Nakayukong wika ako sa kanya. Nagdadalawang isip pa rin kasi ako. Ay naku, Miss Venus, hindi po pwede. Magagalit po si Sir. At tatanggalin niya ako sa trabaho kapag hindi ko nagawa ang utos niya. Sayang naman po ang trabaho ko. Pambili ko po yung gamot ni Mudra. Katwiran niya sa akin. Naawa ako sa kanya. Kaya wala akong nagawa kundi ang umupo sa harap ng vanity mirror. Pinagmasdan ko ang aking sarili. Nag-umpisa na rin na ilatag ang lahat ng makeup niya. Unang beses ko malalagyan ng kolorete. Kaya hindi ko rin alam ang magiging kakalabasan. Don't worry, Miss Venus. I will make sure na ikaw ang pinakamaganda sa party tonight. Gandang-ganda talaga siya sa akin. Hindi kasi mapawi ang ngiti niya habang inaayusan niya ako. Hindi ko alam kung ano-anong inilagay niya sa aking muka. Pero lalo ko nakikita na mas gumaganda nga ako sa ginagawa niya. Binigyan niya ng kulay matamlay kong mga mata. Pati na rin ang natural na mapula kong labi, nilagyan ng simpleng nude color na lipstick. Bumagay din ng double eyelid sa mahabang pilik ko. Inayos din niya magulo kong kilay. Mabuti na lamang, inahit niya yun dahil hindi ako sanay na magbunot. Muntik na akong antukin nang kinulot niya ang buhok ko at itinaas na parang messy bun. May lawit pang ang ilang hibla sa may tapat ng aking muka. Viola! Gorgeous! Sigaw niya. Pumalakpak pa siya na para pang nakatapos ng isang magandang masterpiece. Hindi ko maiwasan ng umiti. Halos 1 oras din ang ginugol niya sa makeup. At nangalay ko ng sobra pero na makita ko ang kabuuan ko, sobrang natuwa ako. Hindi ko alam na may igaganda pa pala ang simpleng gaya ko. Salamat, Babos. Naku! Mas maganda ka pa ngayon kay Michelle. Napatakip siya sa kanyang bibig nang tingnan ko siya pagkatapos niyang sabihin ang pangalan ni Shalom. Kung kasing ganda niyo lang din naman ang mamemake-upan ko, gaganahan talaga ako. Wika niya. Hindi nakaligtas sa akin pandinig ang pambanggit niya ng pangalang Shalom. Narinig ko na rin yun kay Jared. Kung sino man ang babaeng yun, sigurado akong maganda talaga siya. Dahil hanggang ngayon, siya pa rin ang mahal ni Jared. At ako isang babaeng pinulot lang sa ampunan upang pilitin na ipakasal sa kanya kahit labag sa kanyang kalooban.